On this episode, I'm turning 8 years old. Jareng! Wow! 35. So we are celebrating Jonah's birthday. So, I'm answering all your questions. Kaya naman, ihanda na ang mga lumpiang Shanghai, mga spaghetti at kung ano enek pa. At happy birthday! Wait lang. Happy birthday to you! Tsare. Happy. Jareng. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumi Kalabong. At magbaklaan dito chiwara sa Baxters. Dexters, the Mel. And Jonah Show. Yes. O, Hello, pak. hello. 'Di ba? Walang masyadong delay, nagsabay pa. Oo, Taray. O, 'di correct. ba? Ano na Kala mo kayo? naman Wow. talaga. Ano na kayo dyan? Charay. Kaswalan. Happy New Oo. Year and of course, syempre, happy birthday, Bex. Thank you, Bex. Happy New Year sa ating mga sa ating mga fanatics. Wow. Ayan. Taray, kala mo dami. Ayun. True. 'Di ba? Ano na 'to, pang 44th episode na nating nag-Happy New Year. Correct. So, ang lagay emowa na ba, mga Bex? Kada episode na lang tayong kinakaret. Nagpapaputok. Tareng! Correct. Bawat episode may mga paputok, may mga fireworks, 'di ba? True Legends. Kamusta naman, Bex? Kamusta ka? Wow. Wow. Therapist. Parang counseling sa mismong episode. Correct. Ito nga. Correct. Ayun, hindi naman tayo umabot sa sa tuyo, Bex. Pero Oo. laban, 'di ba? Mhm. Oo, laban. Kahapon, nag-sinurprise ako ni Omid. So, okay naman. Masaya naman. Ere. Oo, syempre Happy New Year. Ta Good. Oo, tapos today nagpadala si Rogue. Shout out kay Rogue na nagpadala po ng cake. Thank you, Rogue, ah. Ere. Bakit nung birthday ko Oo. wala? Tsareng. Charis lang. Naghanap, nag-expect. Uy, Rogue, hindi ka na pala nagpadala kay Mel. Dapat Imi nagpadala ka. lang. Chareng. Gusto ko yung mga expectation. Thank you, Oo, Rogue, for true. the fab pasabog cake. Ang chalet, syempre. Parang ayoko Oo. nang kainin. Oo. Tiningnan na lang. Tinignan ko na lang, gano'n. And syempre thank you sa ating mga listeners na patuloy ang support sa show. And then True. yung mga bumati sa akin, 'yan sina Correct. Nestin, hello Nestin, kay Ate Jean. Nakikinig pala Correct. ito, eh. Oo, Di lang true. natin nababate. Si Ate Jean, hello. True. Sabi niya pag-visit daw niya ng Manila, hangout tayo, ganyan. Sabi ko, sige Gora. ate. Sabi ko nga sana Luluwas. libre din yung atake. Charing. Umasa Sagot sa mo ba? libre. Sagot mo maitik? Thank you, Ate Gina, in advance. Charing, i-celebrate natin yung weight loss journey. Ganon. Correct. Corrected by. Diba? Na libre dahil sa weight loss journey. Charis. Oo, ng uto pa. Ayan, syempre hello kay BFF Sheila sa USA na lagi po siyang nakikinig ng episode at every time nakikinig siya, lagi siya may mga gigil na reaction. So natutuwa ako diyan, BFF. Oo. Push mo 'yan. Isa lang natin yan one of these days para marinig natin in live yung niya, mga reaction Gigil. paper. Correct. Correct. Nakakatuwa kasi hindi siya nagse-send ng text sa reaction. Voice message ito, mga Bex. Kaya So, dama mararamdaman mo. niyo yung gigil. Oo, Oo. dama ko. Kaya nakakatuwa. And then kay Jerome na nahagard na sa Canada. Hello. Laban lang, Je. Kaya mo yan. Oo. Sana hindi ka naman talaga makauwi dito for good, at diyan ka pa din magstay after all ng mga ongoing issues sa Canada, 'di ba?
Mhm. Ayan. And syempre, hello kay Pau. Yan, constant listener natin yan sa US. And syempre kay Ray Eugene sa Australia. Kay Levi na patuloy ang paglalakbay. Kaya ang kung location natin ng mga listeners kung saan-saan na lang talaga. Mhm. And syempre kay Rogue, ayan, na lagi rin nakikinig. Kay Sab, hello, and to your family. Kay Paul, na may alagang Hello. pusa, 'di ba? Correct. Na mukha ng may breed, yung pusa kasi puro whiskas na yung kinakain nung askal. Taray, Askal hindi ba? hindi na pusakal. Pusakal, 'di ba? Ayan, pusa ka Taray. lang tawag pag pusa. Anong askal? Ayan, may iba pa po tayong issue tungkol sa askal. Mamaya natin yung pag-uusapan, ano? Oo Ayan, nga. and syempre, sino pa ba yung mga nakikinig sa atin? Baka may nakalimutan ako during this birthday special. Baka may nakalimutan ako. Kung may nakalimutan ako, sorry na agad. Iping nyo na lang Si kami. Sam, Ay, oo nga pala si Sam, ang ating ang official ating commentor. commentator. Oo. Correct, na pinasalubungan po ako ng kangaroo from Australia. Taray. Tumatalon-talon ba itik? Atros, nakaano siya, parang ginawa siya yung parang ID pin, ganon. Ah, Ayan. Kuwala nga ata yung nakuha ko, di ba? Kapit na kapit. Go tarot. Australia. Ganyan. And syempre, ayun, kung meron kayong mga suggestions, i-chika nyo lang sa amin. But for today's episode, it's my day. And we are Correct. recording this on my special day itself. Kasi nga haggard si Correct. Akla kahapon. Wala nang lakas ng loob para mag-record. True. Carry lang yan. Pero, bago natin simulan ang iyong birthday, shindig. Shindig! Pops Fernandez. Tayo munang Ah, baklita. baklita, ang mga Ang mga balitang balitang bakla. bakla. Shiminat, shiminets. Shimiya. Shoota. Ayan. Nakakaloka. Okay, Nakakaloka go. talaga ang mga ganap this past week. Unang-una na dyan, natagpuan Mm-mm. na po si ate mong Alice Guo na nasa Pilipinas Masayang noon. masaya. Oo, na Masayang masaya siyang natagpuan. Kung pwedeng manapak ng monitor. Correct. Ayan. So ngayon niya natagpuan siya sa Indonesia at na-trace daw siya via the SIM card that she's using na naka-number ng Indonesia. Kaya dun siya natuntun siya. Ayan. At nagsimula na nga siyang umattend ulit ng mga Senate hearings. Kaya lang, hindi naman sumasagot si Ante. Kasi nga, she's just happy dahil na-fulfill niya yung mission niya sa labas ng bansa. At syempre, orchestrated po ang pagkakahuli kay Ante. Charing! Ito ay ko lang speculation ko lang ito. Kasi parang kung ikaw ay merong ongoing na kaso, I don't think magiging masaya ka. And if you are not guilty with it, I don't think magiging masaya ka kasi nasira na yung pangalan mo sa publiko eh. So Oo. bakit tayo nagse-celebrate, 'di ba? Parang hindi appropriate yung reaction. Oo, At nag-viral saka nga yung bakit mga mm. nag-viral nga yung mga pics niya with nung nahuli siya, saka nung tag nito, yung sinalubong siya nila Abalos, ganyan, na parang, bakit masyadong gentle yung, alam mo yun, parang, pero pag mga normal na mamamayan na hinuhuli, grabe kung gapusin, grabe kung, alam mo Mm. yun, kulang na lang barilin on the spot. Pero itong mga high profile na mga fugitives, grabe kung utratuhin. Kala mo naman talaga, nakipag-selfie pa yung mga, parang celebrities. Nakakalit. Chicken! Bye-bye, chicken! Diba may mga ganyan Nakakalit. siyang atake sa farm? Bye-bye! Oo. Ganun siya. So, di ko kinakaya. Pati yung mga Diyos krunok na ko. damay. Oo, 'di ba? Nakakaloka kayong lahat. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ito ng hustisya, no? Kasi parang ang labo na ng hustisya sa mga nangyayari. Parang ginawa na lang pong katatawanan ang mga issue sa Pilipinas. And take note,
maichika ko lang bago tayo mag-move on sa next baklita. Kakabasa ko lang kasi. May pa-free Mm. concert today ang ating presidente. Nabasa mo ba? Yeah. Kasama ang Rockstar Steady, Martin Rivera, ang yung papang ang mamang magkasama si Pops Fernandez kakanta sila. Nang for free. Laban. Angeline Quinto, o 'di ba? Nandyan. At saka syempre mga celebrity doon na hindi ko nakilala. Syempre mga kilala ko lang yung natandaan Natandaan. ko, 'di ba? True. Correct. Ayan, may pa-concert at hindi ko din alam kung anong purpose. Pero sana yung mga I understand all of us have different political views, push Mm. natin 'yan. Ang wini-wish ko na lang sa mga concert na ganito na ginagawa, appreciative naman tayo pero sana yung budget mapunta sa tama. Like, Tama. eto may mga ongoing kaso tayo. Ano ba nangyayari? Bakit tayo nagpapa-concert? Ano bang meron sa September 10? Birthday ba yan ng tatay ni BBM? Hindi ko alam eh. Kasi alam ko Hindi ko na September din ang birthday nilang mag-ama. Oo, Virgo din sila. Pero yun nga, di ko alam kung bakit merong nangyayari mga palibreng concert. Parang, hindi siya naaakma sa mga ongoing issues. Yun lang for me. Pero, parang somehow lumalabas na siya, diversionary tactic na parang natin yung attention natin dito instead na mag-focus tayo dito. Mga ganyang kineme, di ba? Oo, ang hirap kasi magsaya sa ganitong sitwasyon lalo na ang taas ng inflation rate. Parang 1,000 per day na talaga nangyayari. Hindi talaga Mm. kaya na meron ka lang 200, mabubuhay ka ng isang araw. Hindi po gano'n. Pero, Ibang klase na po. Neda, kayo lang ang nakaka-survive ng 64 pesos. Kami po, hindi. Tigilan nyo na kami. through the rain. Nasabi ko sa inyo. Ayan, so abangan Ayan. na And lang, syempre, abang-abang mm, tayo kay ate mong Alice kung ano ng mga next na kaganapan na oo. dahil ang gulo-gulo na. Hindi daw sila magkapatid ni Sheila, mga ganyang kineme. Ang dami ng tapos magkaiba sila ng statements, Sagot. contradicting sila Mm-mm. ng kung paano sila nakaalis ng bansa, ganyan. Oo. Meron pa is, parang tinanong siya kung sino yung mga natatandaan niyang nakasama niya dun sa journey niya sa ibang bansa and hindi niya sinabi pero sinulat niya sa paper yung pangalan. And then nung nabasa nila Senator Risa at saka ni Senator um, Joel Villanueva, shook sila dun sa pangalan. Mm-mm. Sabi pa ni Senator Villanueva, bingo. So parang ina-assume ng mga tao na baka si Bongo ito. Ganyan. Kasi very obviously Alice Go is she's trying to cover for some people na I really feel like she's just the tip of the iceberg. Madami pang madaming tao behind her na parang siya lang talaga yung naging face of the Pogo stuff pero madaming tao Mm-mm. behind it. So, let's see kung mauungkat ba yan lahat or katulad ng mga ibang issue before nakalimutan na lang natin sila paglipas ng panahon. Pero sana magdigdip laban tayo Senator Risa and sobrang si ate mo na lang talagang bumubuhat sa Philippine government at this day. So laban lang ma'am. Oo. Laban lang din tayo, no? Yung mga wala na akong masabi kasi ginawa na pong katatawanan lahat ng mga Pinoy yung mga nangyayari kasi Mm. wala na rin silang yung parang wala na rin silang tiwala, nawala na rin sila ng parang, kumbaga nawalan na ng kredibilidad ang Mm. gobyerno sa paningin ng most na tao, mostly sa atin, sa ating mga Pilipino. Kaya ang hirap mo mahalin Pilipinas, ika nga nila, 'di ba? Ayan, at syempre kung nahanap na si Alice Go, eto hindi ko alam kung nag-surrender o nahanap talaga eh. Hindi ko maintindihan eh. Ikaw ba? Yan. Ano masasabi mo dito sa next na baklita? Ito na nga, naaresto na nga daw si Kibuloy at natagpuan siya sa loob ng mismo ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And according to what I've read, he was forced to surrender. Parang binigyan siya ng ultimatum na if hindi ka lalabas siya, we're gonna penetrate. And parang there were around 3,000 policemen who was there. So I think nawala na siya ng choice and he finally surrendered. I don't know. That's what they are trying to tell us. Pero who knows what really happened. Correct.
So, ayun. And syempre kung matatandaan niyo po, baka meron pa rin sa ating mga listeners na hindi nakakakilala kay Kibuloy, ano. Siya po ay may sex trafficking na case ongoing. At ang biktima po niya, ang youngest po ay 11 years old. Okay lang Yeah. po ba yon? Kung maalala niyo, may mga ganito ring non-profit organization, mga church kineso. Sa Netflix, di ba? Yeah. Marami ring kaganapang kaso sila doon na Mormon yun yung ano na yun na merong mga ganyan na ang daming pinakasalan dahil Oo, ginamit pa true. ang Panginoon, 'di ba? Ginamit pa Meron si din sa Lord. South Korea yan, mga ganyan. Malami talaga, it's all over actually. 'Di ba? Ayun na nga. Nakakatakot po. Nakakatakot So, po. And ngayon, yung kampo ni Kibuloy is they are requesting for a house arrest. So, hindi natin alam kung i-grant yan. Hindi natin alam if, kasi di ba taray. hinahanap din siya ng FBI. So, we don't know if isusurrender siya ng Philippine government sa FBI. So, tingnan natin kung, kasi may kaso siya sa US eh. So yun, tingnan Oo. natin what will happen with this. Pero, um, again, this is another issue that Senator Risa has. Like, siya talaga yung nagbukas na itong issue na to eh. So, kudos to her again for opening up this, and deserve. Sobrang deserve. Oo. Ilaban mo 'yan, no, kay Boloy. Mm-mm. Magdasal-dasal ka sa kung sinong Diyos ang dinadasalan mo Girl, siya nga sa daw lahat ng yung ginawa Diyos. mo. 'Di Di ba ba? nga, Claim niya yun. sabi nga ni Auntie Sara, nasan po si Pastor Kibuloy? Nasa langit. Bet mo ba yung sagot niya? Shiminette. Shimenet, Shimenet, Shimenet-net. Ayan, so abang-abang na lang tayo kung ano nang mangyayari sa Pilipinas, no? Pero move on muna tayo sa ating next baklita. Ito naman, nangyari sa Amerika, ang Georgia school shooting. Sobrang nakakalungkot lang yung mga ganito kasi it happens, in supposedly a safe space for kids, which is the school. So, ang nangyari po ay ang school shooter was a 14-year-old student dun mismo sa school. Pangalan niya si Colt Gray. And Mm, unfortunately, meron siyang 4 na napatay, 2 teachers and 2 student. And then correct. meron din siyang 8 or 9 other um non-fatal naman, thank God, pero meron pa siya, yun, 8 or 9 other na natamaan, ganyan. So, according dito, he is being bullied for being gay or Mm, hindi ko sure kung gay talaga yung bata, pero parang he was bullied for it. So, yun yung nag-trigger sa kanya to do the school shooting. Um, what's worrying lang about this, kasi parang nung 13 pa lang siya, nagsi-threat na siya na gagawin niya nga yun. So, parang, and it happened. no, mas ano pa dun kasi na-alert na yung police about it. Na inimbestigahan na siya nung 13 siya na totoo ba to, ganyan, ganyan. So, pati yung tatay question about it. So, that was like a year ago. Tapos, just nung Pasko, niregaluhan nung tatay yung anak nung barel. And it's a high caliber gun. Hindi siya yung basta handgun. Yung rifle Mm, talaga yung binigay nung tatay. So parang ngayon, pati yung tatay is being arrested and may mga kaso din against him mm. kasi parang alam mo na we are na may ganong issue yung bata, bakit binigyan mo pa ng barel? So, um, this is another contention sa upcoming elections, yung about gun ban kasi um yung mga Republicans ayaw nila ng gun ban eh kasi parang they are trying to upkeep yung, I think it's the second amendment, yung right to carry firearms. So pero I think Kamala is trying to fight it. Pag if ever siya yung manalo, ilalaban niya na magkaroon ng gun ban sa Amerika, which is the most, parang yun yung mas tamang action to take on this kasi parang Mm.
Tapos ang worry ng mga Republicans, mga drag queens, parang it doesn't make any sense na ang dami ng incidents na nangyayari with guns, pero wala dun yung focus ng mga ano. Meron pang sinasabi nung ibang politicians na what if we let the teachers have their guns also? Ano to, di nagbarilan na lang sa school? Parang nag-iisip ba tayo? Kaya pa ba ng ano? Kaya pa ba ng mga alam mo, hindi ko na din talaga alam. Ayun, as I've heard diyan sa platform ni ano, ni Auntie Kamala, ang chika diyan is parang before ka makapag-purchase ng gun, eto dun sa mga bibili, parang may investigation na gagawin and check din yung mental health mo, kung okay ba. Yung mental state mo, okay ba, ganito. Bago ka nila ipagbili ng, bago ka makapag-purchase talaga ng gun legally. Kasi right So, now, may it's mga, very easy. Sobrang easy ng access sa mga barel, lalo na oo, in certain states. May mga states kasi na they have um stronger like rules. Pero there are states na as in, gora ka lang ng grocery or ng mga shops, makakaget ka na ng barel. correct. Ganun nga ang atake ngayon ng ano, ng Amerika. Napaka-easy access po ng baril para sa kanila. Kumbaga parang sa ano, para ka lang ano, namili ng chichirya. Basta may pera Mhm. ka, Shoot. basta may pera ka laban. Ganun ang ano nila, wala silang pakialam. Ganun. So ayan, and syempre meron pa tayong isa bonus points na 'to 'no, mga Bex. Gora. Sa mga sa mga hindi po nakakaalam and yung mga nakakita na po ng balitang ito, natatandaan niyo po ba na, nag-viral ito si Yoda, ang Aspin, ayan. Bakit Yes. nag-viral itong asong ito? Sa mga gumogora po ng Tagaytay, na siguro may mga nakakain na sa inyo sa Balay Dako. So, Mhm. ang kanilang meron sila isa sa mga brand nila is saying na pet friendly sila. Yan po ang kanilang ano, isa sa mga brand ng kanilang, restaurant sa Tagaytay. Kaya naman po marami pong visitors doon na may mga pets at doon talaga ang go-to place nila sa Tagaytay. Yeah. Ngayon, ano pong kinalaman ni ano, nahulog yung anong kinalaman ni Yoda? So, si Yoda po ay isang aspin. So, meron pong pumunta doon na ano nila, tawag nito, hindi regular customer pero yung bumalik na customer. Kumbaga Parang parang dati ng patron. oo, kumain na sila doon before kasi nga puwede yung pet. So, ngayon nung nandun na sila sa entrance, ang chika daw sa kanila, small to medium sized dogs lang daw ang puwede. Ngayon, ang defend ng may-ari, medium size naman daw yung aso. 'Di naman daw gano'ng kalakihan. Ngayon, ang next question is, tinanong ano pong breed ito. Ngayon, siyempre, parang nagkaroon na ng idea yung ano, yung may-ari na baka may discrimination na magaganap, ano? Kaya sinagot niya mixed breed. Para hindi na ma-question, para elite yung sagot, gano'n. Correct. Ngayon, Mhm. ang next question is, ano pong timbang? Ito daw ang sinasabi ng may-ari na parang mali niya at sinabi niya na 25 kilograms. Ngayon, nung sinabi na 25 kilograms, ang sagot ng customer service nila doon o yung front desk, parang chika, hanggang 15 kilogram lang daw ang pwede. 10 to 15 kilogram lang daw ang pwede na aso. Ngayon, syempre, dahil masama yung loob nung may-ari kay Yoda, nagsabi siya na naintindihan daw niya na may mga policies. Ngayon gusto niya makita yung fine print. Nasaan? Yeah. Mhm. Nasaan yung FAQs na nagsasabi specifically na 15 kilograms lang ang maximum weight ng aso at small to medium size lang ang pwede doon sa restaurant na ito. Mhm. Wala silang mapakita at hinanap nila sa Facebook post feed, umabot na hanggang 2013, wala. At guess what? Nakita pa ang post doon na may kasamang labrador. Eh, mas malaki po ang Pero, labrador kaysa sa aspin, utang na loob. Paano naging mm. medium size ito? So, ang point lang naman po is, tayong mga tao tayong mga tao na may alagang pets, ako wala ha, pero bet ko magkapusa. Ano, okey lang na magalit tayo,
basta kung wala talaga doon sa rules, so valid yun. Dun sa mga restaurant owners na merong branding na pet friendly kayo, make sure na nasa fine print, bago tayo magganyan. Kasi parang ang naging dating doon sa may-ari is nag-discriminate kayo ng breed ng aso. Oo, Dahil true. lang siya Aspin siya. Pero kung makita nyo na poodle yan, o kung ano mang breed, Shih Tzu, ganyan, parang okay lang sa inyo. Tapos yung naging issue pa yung apology statement nila kasi may nag-comment doon, kilala ko pa, schoolmate ko pa sa Shena, no? Ang Mhm. chika niya, ChatGPT daw yung Mhm. ChatGPT daw yung response kasi parang hindi naman na-address at hindi sila apologetic dun sa nangyari. Hindi nila na-address yung mismong taong concern. Parang in general lang nila sinabi dun sa apology statement, which alam na nga ng buong tao yung nangyari. Correct. Parang sabi nga nila, inclusivity is not only applicable to people, it also includes animals and your pets. So parang if you're gonna make it as one of your parang branding, panindigan nyo, parang ako yun agad yung ano ko nung nakita ko yung issue about it. Ang una kong naisip, meron ba silang posting ever regarding sa rules of the pets? Like, 'di ba? Dapat Right? nandun lahat yun, nakasulat lahat yun para kung may question man, oh, ito po yung ano, rules namin. Eh wala silang ma-present. So parang yun Correct. talaga yung issue na gawa-gawa tayo ng rules on the spot, 'di ba? Yun nga, yun nga. At meron pa mga padaya per ganap, dapat daw yung mga aso. I mean, I get the point naman of the restaurants, and establishments na it's really hard to maintain yung ating kapaligiran, ng ating, alam mo yon yung ating Mhm. store, ganyan. So, maintindihan natin na may rules talaga. Hindi Yeah. naman yan bahay eh. Kumbaga parang pumunta lang sila doon para kumain. So, Mm. maiintindihan kong may rules. Ang hindi maintindihan doon is walang fine print, walang Mm. FAQs, walang policy na nilabas. So, yun ang pagkakamali ng balay dako na dapat inamin na lang nila na sana nag-sorry na lang sila sa nangyari at sana binigyan na lang nila ng parang complementary yung Mm. naargabyado nila, bigyan ng free Oo. meal, something, para lang maayos na once and for all. Kasi parang it doesn't make sense yung apology nila. Nasasabihin na we are in the process of ganito. Parang, kuya, you're in the process and nangyari na nga. Parang alam nyo na nga yung mali. Parang, di ba? True. Joke ba to? So, o kaya better yet, wag na lang tayo mag-ano, magpa-pets. Para ano, wala na masyadong issue. Oo, kung And nahihirapan po kayo sa maintenance, wag na kayong mag-allow ng pets, di ba? in the first place, for me, I think medyo overrated yung balay dako. Not as a frequent Tagaytay goer kasi very malapit lang kami. Mas, Oo. guys, mas sinasuggest ko you go to Rowena's, yung former Josephine restaurant. Oh my God, the best yun. Ever since bata kami, doon kami gumugo. So, Love hindi rin it. siya kasing crowded ng balay dako. Sobrang ano. Oo. Chalet, pero affordable naman and ano, basta masarap yung food. Gusto mo yun, Right. nanira. Charing. Actually, nakakain na kasi ako sa Balay Dako. Same naman Dahil, din. dahil kay Omid and friend. Mm. May dala kasing pet yun. Ang laki ng pet. Hindi siya yung parang hindi siya yung, hindi, the thing is, kahit malaki yung pet ng friendship, hindi siya Aspin levels kasi dahil may breed. So, parang Oo. nung pumasok na kami, parang go lang sila, lalo na afam pa yung mga kasama, Kets. Anong magagawa Correct. nila? Makipag-Englishan pa ba sila dyan? Siyempre, Sure. ayan, ako, isa pa to sa mga katoxican trait ng customer service dito eh. Alam mo, minsan i-episode natin yung katoxican trait ng customer service sa tatawa ko. Sige, Basta pag go. afam, ilalaban nila. Pag afam, wala silang i-question sa'yo kasi may hirapan sila makipag-diskusyon. Kahit yung mga guardo, ganyan ang pag-uugali eh. Hindi ko Correct. kinakaya. My God. Ayan. Anyway, baka saan na tayo papunta, Bex? Meron ka pa bang baklita or move on na tayo sa next Meron ako segment? isang mini rant. Okay, Okay, go. kakalabas lang ng um nominations for Country Music Awards and we all know Okay. that for the past year, may proof naman sa Billboard and sa whatever charts na
Okay. Um, Cowboy Carter was the number one country music album in the past year, and Beyonce got Oo. 0 nominations. So, Totoo ba? Ngayon lang 'to yeah. lumabas, Bex? Pero, to be honest, as a Beyonce fan, I was kind of expecting it. Kasi nga ang pinag-uugatan din kasi talaga nung Cowboy Carter album ni Beyonce was because of the discrimination she experienced nung Country Music Awards 2016. Right. So, feeling ko hindi nila na-appreciate yon na nabash sila ng bongga nung ni-release yung album. Pero this could have been an opportunity for them na to make peace with especially people of color in country music. So ngayon, mas ginigil lang nila yung mga country artists na hindi white. And parang sobrang nag-play ng big part talaga yung racism with this issue. So kahit sino pang i-nominate nyo dyan sa country music, kahit sino pang manalo dyan, we all know which was number one this year. So, yun lang. Ano, Mm. just wanna, Ilaban niyo 'yan 'no, mga country mm, white people. I-block niyo oo. ng i-block ang mga black. Go Mga, niyo 'yan, ang ganda 'di yan. ba? I-push niyo 'yan. Oo, kasi kahit anong gawin niyo, nasa baba pa din ang ratings ng songs niyo. Charing! Ewan ko Mm. sa inyo, bahala kayo diyan. And siyempre maisingit ko lang bago tayo mag-move on, ito na ang dami nating Gora. chika, dami kasing na-miss out. Ewan ko, hindi ko pa 'to nababasa. Pero may mga speculation daw na lumalabas na si Taylor Swift at saka yung jowawers niyang si Kelsey, parang fake daw yung relationship, parang contractual lang atake. Pero we'll find out more about it mga Bex, no, para sa mga fanatics si Taylor Swift sa ating mga listeners. Ayan, naichika ko lang kasi merong lumabas ngayon na issue ang Yahoo ba yon about it. So, we'll find out more mga Bex. Stay tuned lang At kayo. ano may Progressing mga yan. si ate mong Taylor, may mga pagla-like sa Instagram ni Donald Trump at nung mga Totoo ba? So, tignan Ay, hindi ko natin. alam 'to. I think it's Guy. not it's not the account mismo ni Donald Trump. I think yung GOP, account ng GOP ni Donald Trump. Basta in essence, it's a Trump-related post which Taylor Swift like. And meron siyang nanood, ano ba yung pinanood niya recently? May iba sa may na siya recently, tapos meron siyang niyakap na, Open, Men's, Kineme. yeah, I think. Meron siyang niyakap dun na politician na girl, nakalimutan ko yung name, who is anti-LGBT. So parang ngayon, medyo shock yung ibang LGBTQ fans ni Taylor kasi nga parang it's a betrayal for them na parang in good terms sila and yung hug-hug pa sila nung anti-LGBT na politician. So let's see Girl, how this will go down for Taylor her. Swift kung totoo man 'to, mahiya ka kasi gumawa ka ng song about LGBTQ at nanalo ka pa dahil do'n. You need to calm down. So girl, you need to calm down before you do anything in your life, especially in your political choices. Kasi influence ka sa Amerika. 'Yun lang masasabi ko sa'yo, sis. Period. More to come sa Ayan, pagbabalik ng Baxters. Dexters! Taray. And we're back. Yesterday may pahabol akong dalawang mini baklita. Kaka-check ko lang Go! nung nag-break kami. Kendrick Lamar will be headlining the Super Bowl halftime show this sa 2025, Feb 2025. So Kendrick Lamar. Medyo may lang backlash lang kasi si Nicki Kasi Minaj bet niya siya yung siya yung mag-headline. parang ganyan. Tapos Huwag siya sinasabi niya na magdroga. Charing. daw dahil daw black siya, mga ganun-ganun kineme. Pero ever since Rock Nation or si Jay-Z humawak ng Super Bowl, parang puro black Yeah. nga yung na-feature na 'di ba? So I don't get Maraming it. black na na-feature because of Jay-Z. Nagsimula So, pa na, kung matatandaan nyo, starting with Beyonce and the rest is history. mm, 'Di ba? Alam nyo ayan. yan. So, and then also another, Olivia Rodrigo will be having her concert here, yung tour niya, God's World Tour. Dadalhin niya dito sa Mm-mm. Pinas and uh
Interesting yung Philippine Arena siya pero lahat ng prices is 1.5 lang. Kasi it will be like a charity show na all proceeds will go to her foundation, yung Fund for Good. And ang mangyayari, kasi since 1.5 lahat nung tickets, so you can purchase 4 per transaction and then yung apat na binili mo, for sure yun magkakatabi. Pero malalaman mo lang yung seat mo. Ang ticket selling kasi is September 14. And then Mm. malalaman mo lang saan ka uupo on September 28 pag claim mo ng tickets. So the show will be on October 5. So interesting kasi and magandang ginawa nila na parang surprise yung seating mo. Right. Kasi same kayo lahat ng binayaran ng, Yeah. so yun lang naman. Yeah, and I think I heard Maroon 5 is also coming to Philippines for a concert, but hindi ko Yeah. lang natandaan kung kailan, but they're Next year coming pa. here for a concert, right? I think 2025 pa. Asia tour ang ganap Ah. kasi may ibang mga Asian countries din silang i-visit. So sa mga Ah. fanatics diyan, so mag-ready-ready na tayo ng mga budget. 21 din. 21 din. Naalala nyo, binaklita natin yung 21 na magka-comeback sila and in-announce na nila yung Philippine date nila will be November 16 this year. Pero wala pang venue and ticket selling details. Pero November 16 dito sila sa Pinas. So, ayun. Love it. And syempre, bago tayo mag-proceed sa next segment, ang dami commercial dahil nga special Oo, correct. episode to. Ang dami kasing greetings dun sa post mo, Bex, about my birthday. So, ay gusto ko Aha. lang i-shoutout isa-isa yung mga bumate, no? So, unahin ko na si Jean, si John Marie, yan. Yung Correct. sisterette mo. My sister Ray. Todo na to sis. So, thank you sa Ah. yung greetings. Kay Dan, ang aking friendship sa Screenwriters Guild of the Philippines. Thank you sa greetings at fina-follow pala nila yung Baxter. Natutuwa ako kasi lahat po ng greetings ay nasa Baxter's page. So, ibig Correct. sabihin, aware kayo na may Baxter's podcast. Surely, And I'm truly. sure, one time in your life nakinig kayo. So, thank you, na-appreciate namin yun. Siyempre kay Thank you so much. Julie, yung friendship ko sa office. Yan si Paula, si Pao sa US. Nabati na natin kanina. Thank you sa greetings. Kay Rochelle, na aking office mate din. Kay Tita Lani, hello, thank you po sa pagbate. Kay Red, sa office din, hello sa'yo. Kay Vanessa, ang ating Nikki. dakilang Dracula lady. Ayan, hello. And syempre kay Karen, no? Medyo, correct. sabi niya, bomba na daw. Pero feeling ko nauna na siyang bumomba. Drag Race Karen, reference yan. Pero alam ko ang totoo, bumomba ka. Charot. Ayan, kay Mameng, hello. Kay Sandy, Ay, Descargar. mama. Na very ladylike na Oo, talaga. true. Pasabog yan si Oo. Sandy. And syempre sa bumati na aking office mate or colleague before sa film industry, kay Cheng, maraming salamat sa'yo. Kay Joseph at kay Mia na aking office mate, maraming salamat sa inyong pagbati sa Baxter's page and aware kayo na may Baxter's talaga. So, thank Correct. you. Kaya ako kayo sinat out. Ayan, go na tayo. Sorry, ang Yan. haba. Carry lang. At syempre, dahil nga birthday episode ito ni Bex and magku-Q&A lang tayo. Siya lahat sasagot. Oo. Lang Thank for you, the host lang ang ganap. Sharing. Oo. And disclaimer, hindi ko po alam ang mga questions. Wala po akong kaalam-alam. So, lahat po ng answers ko ay magiging candid at kung ano man po ang una kong maisip, ayan. Go. True. So, if you would remember last year, nung birthday Nakakabahan ako. ang arte. Last year, nung birthday ni Bex, meron tayong pa-Q&A doon na ang pa-eksena ko was yung mga Adele songs. Tapos, doon Right. related yung question. So, since nagawa Correct. na natin si Adele, for this year, ang peg natin ay si ate mong Dua Lipa. Yan. Ay, okay. Love it. So, Dua Lipa songs tayo this year. Pero, nadagdagan natin ng konting twist. Bago Michael kita Jackson. tanungin, Sorry. sampulan mo naman kami ng mga songs. Gani! Teka, ire-ready ko yung echo, Yung para echo, mas maganda correct. yung... Ayan. Okay, go. Okay, so song number 1, Break My Heart.
Kabisado ko ba 'to? So kailangan ko munang kantahin, 'di ba? Oo, kahit part lang. Kung alam mo mag-full song ka pa. Magfu-full song ako para maubos yung oras natin. Prod, nag-prod. Wala nang nanood. Ayan, kinuha ko lang yung lyrics 'no, para di naman tayong mawala. Ano Oo. ba yung sabi niya dito? I should have stayed at home. Di ba yan yun? Yeah. I would have stayed at home 'cause I'm doing better alone, but when you said hello. Ayan, Char. Ayan. So, ang correct. question is, when was your last heartbreak? My God, siyempre alam natin yung totoo before this happiness came in my life. Oo. Yun talaga yung pinaka worst at the worst. Meron kasi tayong Pero pulisya yung dito kaya parang hirap i-ano. yung hindi love life related, yung Kung hindi parang nadurog lang very light yung heart mo, ganyan. hindi very light yung pagdurog. Talagang Very hard. very hard yung pagdurog, mga Bex. Recently lang ito and I think it affected me in all ways in my life and how I live my life in Mhm. terms of my career. Ah, siguro sa mga fanatics talaga namin at talagang sumusubaybay sa Bexters, naichika ko na po before ang naging issue ko sa office, 'di ba? So yun talaga yung dumurog sa akin kasi talagang nag-effort po ako. As in 8 years na ako doon. Siyempre talagang iba yung effort kasi nakikita ko na yung sarili ko na doon na ako tatanda. Alam mo Mm. yun, doon na ako, alam mo yung retirement nandun na eh. So parang it's really heartbreaking when that issue happened. When Mhm. that happened to me. Kasi ang dami na pong nangyari. Nagsanga-sanga na po ng Mm. dahil sa sa pagiging honest ko. Parang yung pagiging honest ko pa, yung parang sumira sa buhay ko, parang ganun. Mhm. Pero because of that incident naman, I'm in a better place na in office kasi nalipat nga po ako ng team. Okay naman sila. Kaya lang syempre, because of that incident, ang hirap na magtiwala, number Yeah. one. Ang hirap na ding gumalaw, ang hirap na huminga, na parang ang negative na ng tingin ko sa magiging future ko, na parang wala Mhm. na akong papatunguhan doon na promotion or anything. Kasi nga, ang dami na nga pong nangyari doon na negative. Yon. Kung tinatanong niyo ano ba yung nangyari, nabully po ako because of me being honest, because of me being myself. Yun Mm. yun. And Girera po siya. Sorry. well, kilala naman ako ni Melay. I really don't follow conventional things. Mm. So, True. hindi naman ako leftist, pero lagi lang talaga akong nakakakita pag may mali. Hindi ako Oo. nag-aatubiling magsalita sa Correct. bagay na yon. Mm. So, True. dahil sa pag-uugali ko pong gano'n, na pagiging honest, napupukol po tayo, So, Mm. iilang tao lang ang nakakatanggap niya ng pag-uugali kong yan. So, kung hindi nila tanggap, okay lang naman. But, I'm really hoping na magbago ang lahat. Yon. Yeah. Okay. Next question. Ay, next song. Ang ating next song ay Levitating. Kapagod. Sorry. Gusto mo yung nakakapagod? Kanin ko lang yung lyrics ni ate. Mas kabisado ko kasi si Adele, mga Bex, kung tatanungin niyo ko. Ayan. So, sige. Ayun. Okay, natatandaan ko na. Okay, so ito. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come and dance with me. I'm levitating you. Ganon. Yan. Ayoko So, kay ang The Baby, dahil Ray, Chareng. ang question is, what makes you levitate? So, ano yung nagpapaano sa'yo? Yung feeling mo, umaangat ka, gano'n. Pag kinakarat, naangat ka, di ba? Pag naaani, pag Oo, pag New kinakarat ka, Year. maangat ka, literal, di ba? Correct. After din nun, Ayan. umaangat ka din kasi pagoda ka na eh. Sure. Ayan. So, next song tayo agad. New Rules. One, don't pick up the Okay. phone. Baka magkamali pa ako ng Iba yung ng hanas rules. iba kasi yung hanas ni Iba kasi yung hanas ni ate. Oo. One, teka lang.
Kailangan ng echo. Char. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two, don't let him in. You'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you run to him, you You ain't ain't getting getting over over. it. I got the Ayan. rules, I count them. Ayan. So, ang question is, if magiging presidente ka ng bansa, ano ang pinakauna mong ipapatupad na rule? Ganyan. Very campaign naman to. Bukas pa po mag-e-ere yung debate ni Kamala tsaka ni Trump. Ako nga attend si Trump. Birthday na birthday ko pa man din. Siguro ang una-una ko pong ipapatupad, ako yung yung pag-solve ng inflation. Mm. Kasi, grabe po talaga yung mga bilihin eh. Nasa na po yung pangakong 20 pesos per kilo na bigas? Ang bigas po namin ngayon, 65 per kilo. Okay lang ba yon? So, so yung mga ganun ba? Yung mga simple things, yung mga Oo. basic needs po. Kasi yan Napapagaan po ang, for all. oo, makakapagpagaan po talaga yan. Sa yung, the fact na parang nakaka 1K ka na per day, hindi pa rin enough. Tapos parang magiging luxury na rin pati pagkain ng Jollibee tsaka KFC. Bakit po? So, sana po siguro yan yung mga isa ko sa mga ipapatupad. Unang-una, tas pangalawa yung salary increase and job opportunity. Mhm. Thank you, Kamala, for the idea. Sa forma pala ni Kamala yung nilatag. Gusto mo ba yan? Oo, Oh, true diba? love it. Ayan, next song natin ay Don't Start Now. Don't show up. Karat-karat, Don't come out. karat-karat. Gusto mo Don't. ang bastos ng second voice. Okay, go. Yan. So, anong topic yung yung ayaw mong pag-usapan? Yung like pag sinimulan ka doon, don't start now. Ano yan? Yung, Okay. Ano ba yun? wag mo kong Hmm. simulan. Ang Ang hirap. dami. Charay. Medyo mahirap. Siguro, ayokong topic na pinag-uusapan. Di naman ayaw, pero nandiyan na yan eh. Pero as much as possible, I don't want to talk about my mom. Mm. Dahil Ayoko dyan ang siyang, next, charing lang. dahil wala lang. Ayoko lang siyang pag-usapan. What if, what if, Go lang nga sa mga follow-up questions. what if sa mga susunod na episode, surprise guest natin siya, magagalit ka sa akin? Oo. Di ba? Ang bilis ng answer. Oo. Hindi ko din naman alam paano siya i-access. So, hindi naman mangyayari yun. Actually, yung kuya ko, nag-comment pala, half-brother ko mga Bex, no? Nag-comment pala ata siya sa Bexter. So, alam niya. Ay, talaga? Hindi ko napansin. Kaka-comment lang niya. Ricky yung pangalan. Site mo dyan. So, kuya, ine-endorse mo to kay mama para makinig siya. Go mo yan, pero wala namang nagbago. Alam mo yun, bala kayo. Yan. Ayan. So, ang next song natin ay Love Again. Ano nga I yung Love never Again? thought I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe I'm not as certain as this anymore. God damn, you got me in love again. Wow, yung NPR version. Mm-mm. Ayan. Love So, it. ang question is, what is something na you hated pero you loved again? Ganon. Mahirap yung mga tanong ni Bakla. Kaya nga, pahirap na pahirap, parang Adele. Matake. Ganito din yung ginawa mo last year eh. Very True. nagiging tradition na nga. Guys, sa mga di nakakaalam, manonood po kasi kami ng concert ni Mel and Rogue ni Dua ng November. Correct. Kaya related naman po ito sa episode. Ano ba? And Dua is one of my favorite artists. Meron ba akong hate na love ko na ulit ngayon? Mm-mm. Siguro yung pagkakaroon ng ng Jowowers. Kasi nung time na na-hurt ako nun, ako sabi ko ayoko muna, focus muna ako sa ganito. Eh, ang ending, bumalik ulit tayo. Pero, Marupok. mas happy naman. Oo, mas happy Diba? naman. Kasi,
may mga bagay ako na experience dito na hindi naman sa akin pinaramdam in my past, gano'n. Aha. Mm. 'Yun, kahit na sabihin mong mapera pa 'yun, ang gagawin ko do'n kung wala ka namang time, 'di Mm. ba? True, It true, doesn't true. make sense. Ayan. So, ang next song natin, Physical. Ano ba 'yan? Mahal ba yun? Come on! Let's get physical Let's right now. get Turn up the lights. Ganon. physical. Lola, naging lola. Physical. Eh? Sorry. Ayan. So, ang question is, what is your, favorite body part? Wala. Ng sarili mo, ah. Parang wala na body part. Kasama ba yung sa body part ang buhok? Hindi, di ba? Oo. Wag naman yun. Ako yan, hair ko, yung lips ko, bet ko yan. Love Kasi it. pag ewan ko, hindi naman siguro lahat pag nag-lipstick maganda tignan. Yun, Mm. parang confident. So parang for me, whenever I wear lipstick, parang nag-iiba yung ano ko, yung persona Pasabog. ko. Oo. How about Oo, sa oo. Borwa, hey? Yung favorite ko sa fisikalan Ah, niya. ah. Maganda talaga yung labi niya. Parang naka-ano, Angelina Jolie ang atake. Tapos, yung mata maganda kasi very hazelnut. Tapos, syempre, yung ano, alam mo na yon. Alam niyo na Sabihin ko yan. ba? Pakisukat. Sukat so. Unique? Yes or Oh. no? Saring, Gusto ko yung may yes or no. yes or Da- no? Dai, fresh. Nung una kong na-sight, sabi ko, parang bagong hango ah. Parang gano'n. Sariwa. Isda. Sariwa. Mm. Ayan. So, next song natin, Sweetest Pie. Ah, ito yung kay with Megan. Yung, ooh, Oo. it's the light of your life. I like this. Like the sweetest Sweetest pie. Pie. Ayan. So, ang Ganon. question is, what is your favorite, dessert? Okay. Dessert. My God. Ang favorite ko po na dessert. Actually, nagbago siya over time kasi ang bet ko talaga ay blueberry cheesecake. Tapos Mm. ngayon, parang mas bet ko na yung anything na mango. True, Mango true, true. shake, mango cake, mango panakota, mga ganyan. For Oo. some reason, yan na yung gusto kong mango ice cream. Ayan. Follow up, sino naman yung sweetest person that you know? Oh my God, sweetest person that I know. Siyempre, maliban sa jowa, no? Oo. Ano? Siguro papa ko. True, Pero kung, true, true. pero kung maliban kay Pudra, ikaw, tsaka si Eh, Rogue. wheezy ako. Mas Feeling si ko si Rogue. Rogue. Oo, si No? Rogue. Kasi siya yung feeling ko, kasi si Rogue yung tao na parang feeling ko kahit irita siya, kaya niya maging mabait siya sa tao Oo, na yun. Yung true. ganon. Very ano kasi siya, very, paano ko ba yun i-describe? Very thoughtful, Oo, true. very compassionate person. Ganyan Oo, si true, true, Rogue. true. Kaya, tignan mo naman, nagpadala siya, wala naman, alam mo yung mga unexpected things, Oo, ganyan. true, true. Actually, kahit hindi naman siya nagpapadala, thoughtful pa din siya. Kasi pag nakikita kayo, meron siyang mga sweet gesture na meron siyang pa-chocolate. Ganyan siya eh. Very, very generous, very thoughtful, very compassionate, very sweet. Yan. Correct. Ayan. So, ang next song natin, Training Season. It's someone to... I need someone to hold me close deeper than I ever know. Cause that feels like a rodeo. Knows you how to lose control. Ayan. So, if join ka ng Olympics, given the chance, Diyos anong ko! sport? Anong sport yan? Simulan na natin ang training. Siguro, ang sport na bet, Shai, yung long tennis. Ay, taray. Serena Williams ang atake. Oo, Charing! tara, tara, tara.
Kasi ewan ko, parang yun yung sport na chalet. Tapos nakakaganda ng katawan, ng arms and legs. Mm. Tapos ang intense niya. Basta parang feeling mo, mga royalty nanonood sa'yo. Mga ganon. Ako siguro Ayo. archery. Para nakatayo lang. Tamad. At, oy, alam mo, speaking of archery, sa mga interested po, meron po sa Mega Mall na archery kineso. Try nyo na po. Masaya siya, nakakangalay ng braso. Pero Oo, dahil true. nagka-frozen shoulder na po ako, hindi po ako lalaban. Kasi baka mabanat po ng todo yung Oo. braso ko at shoulder, Pa-let it ano? go ng tuluyan. Baka pag bira ko ng anes, wala na akong shoulder, mahirap pong lumaban mga beks. Ayan. Next song. Last two songs. Next song, End of an Era. Ayan. Teka lang, Bago-bago hanapin ko to. yung lyrics. Bago-bago yan mga beks eh. From Ano Radical yung lyrics? Optimism. Tama, di ba? Radical Yeah, Optimism yan. oo. Excited to watch the concert on Ako din. November. Ayan. This is, yeah. This could be the end of an era. Who knows, baby, this could be forever. Forever. Aray. So, ang question is, since you are starting a new year, end of your 34 years, how would you describe your last year in one word? Yung 34th Opportunity. year. Opportunities. Aray. Kasi when that came, nung transition ko ng pagiging 34 noon, pumasok yung hotel, Isla de Oro, and then after that, pumasok yung Amplify in my life. Mm. So that's where the time when I discovered that, I have a knack for marketing and Wow, social paano yung media. knack? Knock-knock. So, parang hindi ko in-expect na kaya ko pala siya. Mm. Because I really need something. Alam mo na yan. Kaya ko yun True, ginawa. true. Kaya ko tumanggap ng project. Parang yung mga problema, it led me to that. Mm. Na kaya mo naman pala to. This is another opportunity for me to grow, to learn. To learn din na, eto nga, because of that, I'm building my own business, di ba? So, True. ang dami niyang, nagsanga-sanga na siya after action. Okay, so for our last song, the song is That Kind of Woman. Ano ba tong song na to? Teka lang, parang hindi sa unang album ba yan? Medyo luma siya. Carry lang naman kung hindi mo makanta. Maganda lang kasi yung title ng song, kaya ako siya pinili. Yeah, hindi ko lang matandaan pero I think pag narinig ko pick up ko naman. Okay, so what's Ayan. the So, question? what kind of woman do you want to be in the coming year? Yan. I want to be, At to be. Charing. natutubi na walang tinatagong bato. Charing. Um, I want to be, hirap I want to be siguro successful with all Mm-mm. of, na makuha ko yung success sa lahat ng plano ko this year and sana magbunga lahat by next year. Love it. Manifest natin yan. Ayun. So, yun Oo. lang naman ang ating mga Dua Lipa inspired questions. Yes, and thank you kay Rika, nag-message siya ngayon ng happy birthday. Di ko pa na-replyan pero nakita ko na. Maraming salamat sa pagbati. So, ayan ngayon, pumunta naman tayo sa mga katanungan ng madlang people. Marufame, parufame. Atake. Parufa May na yung attack. Mm. Dahil nga, Oh. nag-post tayo ng mga questions. Ganyan. Mm-mm. So, unang-una si Abigail, gusto niyang malaman yung mga kuro-kuro sa issue ni Carlos Yulo. Unang-una, Abigail. Tsareng. Office mate ko kasi to.
Sis, hindi ko naman maintindihan sa'yo. Birthday episode ko 'to, pero tanong mo, ano bang kinalaman ko kay Carlos Yulo, girl? Chareng. Pero dahil gusto mong malaman ang side ko tungkol diyan, ano ba? Wala akong masyadong pake. Chareng. Pero I'm proud. pero, pero I'm proud na dinala niya ang bandila ng Pilipinas sa mundo. Tinaas niya ang Mm. bandila ng Pilipinas sa mundo. So that makes me proud and I'm happy sa lahat ng kanyang nakuhang reward sa iba-ibang ano ba? Sa iba-ibang ahensya Pero o deserve. kumpanya. Deserve naman niya 'yon. Sa iba po na kung may question ng mga premyo o rewards na nakuha ni Carlos Yulo, kayo kaya? Oo, Magmula kayo ang bata, training. oo, magmula 7 years old hanggang sa edad niya po ngayon na 23 or 24 ba, mga ganyan na edaran niya, nasa 20s na siya. Kayo kaya ang mag-train ng gano'n nang wala namang reward na nakukuha? Pero and Imagine niyo even po ang training. without the resources na dapat talagang meron. Correct. And imagine nyo na ibang tao pa po ang nag-alaga sa kanya instead na ang magulang niya. Kasi nga wala So, sila masyadong support. And imagine niyo rin po 'no, kung kayo nasa kalagayan niya, ang mga papremyo nakuha niyo mula bata pa kayo, nagagalaw ng hindi niyo alam kung saan napupunta. Kayo kaya? Yun na lang ang lagi niyo pong iisipin bago po kayo magre-react ng hindi maganda kay Carlos Yulo. Tas yung sa girlfriend niya, kung di niyo siya kinakaya, manirahan po kayo sa Australia, sa Europe, sa USA. Tignan niyo po, mas malala pa po mga pag-uugali doon. Masyado po kasi tayong close-minded. Hindi po mm, tayo nag-iisip ng right. Chareng. true. Shiminit, shiminat, shiminit, shiminit net. Hindi Ayan. man siya, hindi man siya yung dalagang Pilipina na gugustuhin niyo para kay Carlos Yulo. Pero siya po yung minamahal siya yung tingin ni Carlos na sumusuporta sa kanya all throughout his struggling times. So, ibigay niyo na lang yan sa kanya. Hindi naman kayo yung nasa relasyon, bakit pa kayo affected? Kung hindi niyo True. kinakaya yung mga nakikita niyong puwet ni Ateng Goldie, na kung tawagin niyo ay Goldie, eh di mag-posting kayo ng puwet niyo sa social media, 'di ba? True, Taray, true. kanya-kanyang trip yan sa buhay, eh. 'Di naman niya kayo ginagalaw, so wag niyo na rin siyang pakialaman. Ayun lang. Okay, next question from my sister rep. Complete the Go. statement. Sana pagising ko. Sana paggising ko may earthite. Sana Inaas paggising ko may burat. Gano'n. ah, for the golden urgerty. Charing lang. Hindi, sana pa pagising ko maraming pera sa kama. Ayan, isa yun sa mga Totoo, pinapangarap same. ko. Yung babangon ka, natutulog ka na sa pera, gano'n. Same. Ayan, next question. Bakit may mga taong ang lalakas magpindot ng enter key? Because it means it's an end of an era. Wow! Pag hit mo ng Ah, enter, na-submit mo ng resignation mo, na-submit mo na rin yung buwisit mo sa client, na-submit mo na rin yung breakup letter mo sa yung jowa, mga ganyan. Kaya end of an era. It's always the end of something when you enter. Ay, sabing gano'n. Next, what's one fashion trend you secretly love? Ako yung dati kong era, yung era ko na hippie ako. Oo, hipster era. Yung True, true, true. yung parang hindi ko maintindihan din ng fashion ko dati kasi I have my own. Yung naka-boots, laging Mm. naka-black, yung mga ganyan, Pero naka-mix denim, and match, denim. denim, ganyan, mini skirt, ganun. Okay, next Crop top question. era. Tarot. Next question from Between Jobs. Ay, hindi ba ikaw yan? Charis. When is it okay to not be okay? Yan. Miss Universe. Ang taray. My God, ang hirap it's okay not to be okay when you're tired. When Ah, where there's too much going on in your life, okay lang na hindi maging okay. Pahinga ka. Karapatan mo yun eh. That's why, on my birthday, today, this entire week, wala po akong work.
Nag-VL po Mm. talaga ako. Yearly ko po ito ginagawa kasi ito na po yung pinakaregalo ko sa sarili ko. Other than True. material things. Ang regalo ko po sa sarili ko ay pahinga, tulog, mag-reset, kumbaga parang reassess kung ano yung mga dapat kong gawin sa susunod, mga dapat kong Mhm. baguhin, dapat kong tanggalin sa aking baggage para mas maganda po ang aking next year. True. Ako, lagi kong sagot sa question na 'to, it's okay to not be okay when you acknowledge that you're not okay. Oo. Mahirap yung hindi you're trying to deny it. Okay, last question from our friend na Rogue. Ang tanong niya, if you can go back in time to give your younger self an advice, what would it be? Ayan. Tito Boy ang Ang hirap atake. nun. Kaharap Alam mo mo, ngayon si Baby Jonah. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Charing. baby Kaasan? talaga. Parang baby Rama yung atake. Charing. Ano ba? Anong advice mo sa kanya? Younger self, wala namang edad po, no? Charing. Oo. Siguro, ang i-advise ko na lang is, when, kasi lagi ko to sinasabi na I don't have any regrets with what I've done, especially with my career, path. Kasi, marami kasi nag-ano niyan, I started in radio, nag-CCP po ako sa theater, nag-GMA po ako, nag-film ako, nag-advertising, nag-publishing Summit Media, and then nag-corporate. Kung meron akong sigurong i-advise, nung younger self, siguro mas malakas pa dapat sana yung loob ko to Mm. explore things. Kasi nung mga panahon na yun, parang medyo mahiyain pa ako. Hindi ko sure parang di naman kasi ako mahiyain. I mean, malakas naman loob ko tsumika, pero syempre namimili ako ng ichichika din. So, dapat at that time, siguro di na ako namili ng ichinichika. Parang go lang, kumbaga sa ano. And ano ba, siguro another advice is, hindi ko din masabi na yung tungkol sa love life eh. Kasi kasi I feel like I have been responsible Mhm. with every action that I take in the past years. So, mali man yan o tama, alam ko naging responsable ako sa ginawa ko and I take ownership of it. Mhm. True. So, So, yun lang. that ends our Q&A. So, kasi iba pa dyan ulit na. So, thank you so much, Bex, for answering the questions of the Madlang people and the Dua Lipa questions. Ayan. And, Yes, thank you sa mga nag-send in ng questions Appreciate ko yan. true. And more to come sa pagbabalik ng Dexter! Dexters. Ayan. And we're back! Ayan. So, dito na naman tayo sa segment kung saan nagsasadyo ng recommend tayo ng mga music, movies, and all. And for this episode tayo ay i-hear mo Taze. So, Bex, ano ang iyong music suggestion na dapat nilang pakinggan? Pakinggan niyo po si Kaz, K-A-Z, and then last name is Hawkins. The title is One More Fight, Lipstick Mhm. and Cocaine. Ay, Maganda po, taray. maganda siya kasi parang I think it's somehow storytelling about the dark side of life and how to get over it. Mm-mm. Ayan. So, pakinggan niyo po, napakaganda. One More Fight, diba? Ako naman I'm in my Chappell Roan era, so I would like you to listen Red Wine Supernova by Chappell Roan. It's very ano reminiscent of early Gaga na basta maganda. So yun lang ang aking music suggestion. Red Wine Supernova. Love it. Speaking of Gaga, lumabas siya sa Venice Film Festival kasama yung fiancé, ang bongga ng Kaya nga, outfit. oo, True Legends. Ayan. And syempre, hindi po matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalulearn. Dahil deserve niyong maging bakla, ito ang Word Word of the of the Beck. Bex. Ayan, dahil wala akong na-prepare today dahil nakalimutan ko, sa'yo ko ibibigay ang dahil birthday mo.
Ano ang favorite mo na lang na word of the Bex na lagi mong ginagamit or gustong-gusto mong naririnig, ganyan? Karat. Yung lagi kong ginagamit, naririnig, ganyan. Ah, Karat Carrot means sex, World. mga Bex. Ayan. True, true, true. So, kung lagi niyo po naririnig yung sinasabi ni Mel na Karat World Ambassador, World, ako po yun. Oo. Medyo hirap lang tayo, no? Kasi nag-gain na tayo ng weight. May mga bagay na tayo na di nagagawa na nagagawa natin dati. Kasi mabigat na po. May Pero, restrictions na. oo, pero laban lang tayo. Lalo na ngayon, halfway through na tayo sa pagiging senior, kailangan itodo na natin May to. malayo pa, wag ka namang kaya pa yan. Ayan. So, that ends our episode for today. Thank you so much, guys, for joining us. And happy birthday, Bex. And ang wish ko Thank you, is, Bex. I wish you all the best. Wow, baka-generic. You deserve everything. And ilaban lang natin yan. Always here. Yung mga business side of things. When, I'm always here to help. And also, alam mo na yan. Oo. Ewan ko, kaya lang po kami ganito kasi alam na talaga namin. So, thank you so much, Mel. And thank you sa ating mga listeners. It means a lot to us whenever you listen, whenever you engage to our social media posts. Whatever you do to help us grow, thank you very much. And syempre, kung meron po kayong mga suggestion or any stories that you would like to hear from us, feel free to send us a message or drop comments to every post that we make in Facebook. Follow So, nyo you na kami. can rate our podcast 5 stars wherever you're listening to the podcast, and like, comment, share, subscribe if you're on YouTube and on Facebook, and follow us on our social media accounts at Dexter's Podcast, at Jonah with 4 A's, at Robin620, and at Between.jobs. Ayan. Yes, and syempre abang-abang lang tayo sa mga latest happening sa aking biz and sa biz din ni Mel. So, True. laban lang tayo, last 4 months of the year, itodo talaga natin to. Well, Merry Christmas! Magpapasko na yan. Kaya nga Alam mo naglalabasan na naman, po ang kanta ni September pa Mariah lang. Carey at Jose Marichan. Laban na po. True. Always be Yan. kind. Soji law now and divorce law now. Bye. Always be kind. Bye. Bye, everybody. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.